Medyo marami na nga palang lupain itong nabili kong Mio. Mukhang matagal na panahon na rin tong walang maintenance kaya naging ganito yung condition. At unti-unti ko na nga palang kinukumpleto yung pyesa dito sa bubuin natin na Indo project na Mio. Bali, ito na nga pala yung pangalawang araw ng pagpapapogi natin dito kay Project 5 Gyaw. Itong nabili ko na 5,000 na Mio. Bali, tutuloy ko nga pala yung pagbabaklas ko ng lahat ng pyesang nakakabit dito sa batalya. Kaya pagkatanggal ko nga pala ng side mirror holder, tinanggal ko na nga rin pala yung preno dito sa likod. Sinabay ko na rin tanggalin yung tornilyohan nitong side stand. Natanggal ko na nga rin pala yung lock nitong manubela, kaya tinulak ko na nga pala yung pataas para mahugot natin. Dahil plano ko na nga pala mahiwala yung makina dito sa batalya, kaya dapat lahat ng nakakabit dito matanggal na rin natin, gaya nitong shock. Tapos pinagtatanggal ko na nga rin pala tong mga nut nitong engine support para tuluyan na nga natin sila mapaghiwalay. Kumuha nga pala ako ng pangontra sa likod para maluwagan natin yung nut dito sa harap. Mukhang medyo matagal na panahon din to napabayaan dahil makikita mo naman sa itsura. Pero sakto lang din naman dahil ganito rin talaga yung hinahanap ko. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung nut nitong engine support, ginamitan ko nga pala ng flat screw yan para maitulak natin tong mismong tornilyo. At sa wakas, makalipas yung 17 taon nito sa serbisyo, napaghiwalay na nga pala natin tong makina at saka batalya. Kaya sunod ko nga palang ginawa, tinanggal ko na nga pala yung lock nitong front shock. Bali, meron nga pala tong tag-2 tornilyuhan. Yan lang yung nagsisilbing lock niyan para sumikip. Pero dahil nakakabit pa nga pala tong front axle, kailangan muna natin to tanggalin para mahugot natin yung magkabilaang front shock. Nandito nga rin pala sa ilalim yung tornilyon nitong front fender, kaya tinanggal ko na rin. Tapos kumuha nga pala ulit ako ng flat screw para lang maitulak natin tong shock pababa dahil medyo masikip na kasi tong pinakatipos. Bagya ko nga lang palang pinokpok yan para lang mapababa natin. Kaya nung nahugot na nga pala yung 2 front shock, ito naman yung sunod kong ginawa, niluwagan ko na nga pala yung pinakalak nitong tipos. Bali sa pagtatanggal nga pala niyan, counterclockwise lang yung ginawa ko hanggat sa mapaluwag ko, saka ako hinugot gamit yung kamay ko. Halos wala na nga rin palang grasa yung mga bearing nito, kaya pala medyo kumakalog na ng konti. Dahil plano ko nga rin palang i-repaint yung swing arm nito, kaya sinama ko na rin kalasin. Kaya nung natapos na nga pala tayo sa batalya, dito naman tayo magpo-focus sa panggilid. Medyo gusto ko na rin kasi makita yung condition nito sa loob. Kaya kinalas ko na nga pala yung mga tornilyohan nitong top cover para matanggal natin tong pinaka-crankcase. Buti na lang hindi ito nalulubak ng malala dahil halos 3 na lang yung tornilyohan nitong crankcase cover. Isa kasi sa nagpapatibay nitong crankshell, itong mga tornilyohan nitong cover, kaya kapag kulang-kulang yan, delikado lalo kapag nalubak ng malala. At pagkatanggal ko nga nitong mismong CVT cover, meron pang naiwang sakit dito sa loob. At para makita natin kung ano yung dapat palitan dito sa panggilid, tinanggal ko na nga pala yung mga lock nut niya. Mukhang hindi masyadong mahilig sa upgrade yung dating may-ari nito dahil halos stock pa tong buong panggilid bukod dun sa bola. Mukhang medyo marami talaga yung magiging change all dito dahil wala akong nakikita na maganda pa yung condition nitong mga nakakabit dito sa panggilid. Dahil bukod sa puro kalawang na yung mga metal parts, halos tuyo na rin yung mga bearing dito sa loob, wala nang kagrasa-grasa. Pero para malaman natin kung magiging change all ba lahat, tinanggal ko na nga pala tong pinaka-pulley, tinanggal ko na rin tong backplate cover. Halos lahat nga pala ng bolang nakalagay dito, puro may kanto na, mukhang magiging change all talaga yung hatol dito sa CVT. Kaya niluwagan ko na nga rin pala tong drain bolt ng langis para malaman natin kung may langis pa ba dito sa loob. Buti na lang medyo marami pa talagang lumabas, kung nagkataon literal na magiging change all talaga. Medyo kinalawang na nga rin pala tong spline ng sigunyal, kaya nisprayan ko muna ng WD-40 para lang mahugot natin tong bendix. Mukhang hindi rin naman tayo papahirapan sa paglilinis ng makina nito dahil wala naman bakas na may oil leak. Medyo maalikabok lang talaga dito sa part ng CVT pero madali lang naman linisin to. Kaya niluwagan ko na nga pala tong gearings nitong starter dahil plano ko rin kasi to tanggalin. Kaya pala medyo sumasayaw to nung binaba namin sa L300, medyo kumakalog na nga pala tong mga bushing. Hindi lang dito sa engine support yung palitin, pati nga rin pala yung bushing dun sa rear shock, medyo kumakalog na rin. Kaya sunod ko nga palang ginawa, tinanggal ko na nga pala yung tornilyohan nitong pan. Ito talaga yung gusto ko nang tanggalin kanina dahil marami na talaga akong nakikitang putik dito sa ilalim. Kaya pagkatanggal ko nga pala ng pan cover, sinunod ko nang tanggalin yung nut nitong magneto. Tapos ikinabit ko nga pala yung puller dito sa thread, dahan-dahan ko lang nilagay yan, gamit lang yung kamay ko para siguradong tama yung pagkakapasok. Kaya nung sakto na nga pala yung kagat dito sa thread, saka ko nga pala ginamitan ng impact para maitulak niya tong mismong magneto dahil nakadikit sa loob yan. Tapos sunod ko nga palang ginawa, tinanggal ko na nga rin pala tong 3 alin nitong pinaka-stator. Tapos bagya ako lang hinugot yung gamit yung kamay ko dahil wala na naman nakadikit dyan. Sinikwat ko na nga rin pala ng flat screw tong sakit ng stator. At nung natanggal ko na nga pala yung ibang nakakabit dito, ito na nga pala yung bumungad sa akin na condition nito, sobrang daming putik. So ito meron nga pala tayong gagrinderin dito sa part ng stator kasi yung screw nakalagay dito, ayun, nabilog na. Medyo nagkamali kasi tayo ng pihit kanina kaya nasira. Dahil nabilog ko nga pala yung tornilyo kanina kaya ginamitan ko nga pala to ng grinder para lang magatlaan ko at mahugot natin. Ayun nga pala, nagatlaan na natin siya dito sa gitna. Tapos gagamit tayo ng ganito, flat para maikot natin dito. Dito natin ipapwesto yan.
Ayan, saka natin gagamitan ng impact. Kaya nung sakto na nga pala yung lalim ng pagkakalagay natin kanina sa gatla, ginamitan ko na nga pala to ng impact. Buti na lang isang pihit lang, natanggal din naman agad. Kaya nahugot ko na nga rin sa wakas tong sakit ng stator. Tapos sunod ko nga palang ginawa, pinukpok ko nga pala ng rubber mallet tong starter. Plano ko rin kasi tanggalin to. At para unti-unti nga pala natin makompleto yung mga isasalpak natin pang Indo concept kay Project 5 pumunta na nga pala ako dito sa shop ng tropa. Kung naghahanap kayo ng pyesa pang Indo, lalo na sa mga Mio, message lang kayo sa page niya, napakarami niyang stock dito. Shoutout na nga rin pala kay Boss PJ, medyo nakakuha tayo ng content tips para dito sa binubuo natin na Indo concept. Dahil halos inabot na nga rin pala tayo ng alas 11 nung nakuha ko na nga pala yung pyesa, umuwi na rin ako. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 2 nito ni Project 5 Kiao. So yun nga, napag-iwalay na nga pala natin tong makina tsaka tong batalya. Tapos yung panggilid, nasilip na rin natin. Grabe, sobrang daming putik. Tapos medyo may mga sapot-sapot na rin. Pati dito nga pala sa magneto side, tinanggal na rin natin yung stator at saka magneto. At ito yung bumungad sa atin. Grabe, sobrang daming ata to, putik. So siguro sa mga susunod na video, tatanggalin na natin yan. Tapos ito nga pala medyo nag-game over din tayo dito dahil kahit paanong pilit gawin natin na i-impact, hindi talaga siya matanggal. So tatry pa rin natin to sa mga susunod na araw, pero pag hindi talaga matanggal, ilalapit na natin to sa machine shop. Dito kasi nilalagay yung pinakatambutso, kumbaga ito yung pinaka-bracket niya. And bago nga pala natin tuluyang tapusin itong day 2 nito ni Project 5 Kiao, mag-update muna tayo dun sa ipapamana ko na Suzuki Smash this coming November katapusan. So sa mga walang ipon dyan pero gusto mo magkaroon ng sarili mong motor, baka ito na yung chance mo. Check mo lang dito sa baba kung paano, right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo, install nyo at mag-register nga kayo para magkaroon kayo ng chance sa mapamanahan nung Suzuki Smash natin ng libre this coming November katapusan. So yun nga, after nyo nga pala to i-install, kung bago lang kayo dito, pindutin mo lang tong register. So basic info lang na mailalagay mo rito, itong mobile number mo, password, tsaka verification code. So kapag okay na yan, punta ka na dito sa login, pindutin mo lang yan. So ito na yung makikita nyong homepage nitong Diamond Game. Ayan. Ang maganda rito kapag araw-araw kayong nag-open, meron sila rito pre-draw, pindutin mo lang. Kung saan huminto yan, yun yung makukuha mong libreng coins. So huminto sa times 1. So yun nga, kung naghahanap nga kayo ng paglilibangan at kung gusto yung marami kayong pagpipilian, ayan, di kayo magsasawa sa sobrang dami talaga. Pero bago kayo papakita yan, ito muna, sa mga magtatanong kung paano kayo makakapaglagay ng pondo rito, basic lang yan, i-click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dyan kung magkano dahil marami ka naman pagpipilian. So nasa sayo na yan kung magkano yung gusto mong ilagay. So yun nga, kapag nakapaglagay ka na nga ng pondo, pwede ka na maglaro rito. Ito yung madalas natin na nilalaro, Dragon vs Tiger. So madali lang naman tumaya rito, pipili ka lang dito sa baba kung magkano. Pwedeng pabarya-barya, may 5 piso, 20, 100, 500, depende sa yan. Pero tayo kasi libangan lang, kaya barya lang talaga tayo kung tumaya. Subok tayo na 5 piso dito sa Tiger. So check natin kung swerte tayo. Jack tsaka 6. So mas mataas na barahin dyan, kaya talo tayo ng 5 piso. So ganun talaga, paswertihan lang to. So ayan, kung gusto nyo pang maglaro na ibang laro, ayan, pwede naman kayong pumili dyan. Pero ito lang talaga yung madalas na nilalaro ko. And sa mga buenas naman, kung sakaling malaki na yung napanalunan nyo, syempre yung pinakamaganda dyan ay i-withdraw mo na agad. Click mo lang tong withdraw. Tapos dito mo ilalagay kung magkano yung gusto mong i-out dito sa game. So ganun lang ka-basic, ulitin ko para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ng Suzuki Smash natin this coming November katapusan. Ito lang yung gagawin nyo, mag-register kayo dito. Tapos ilapag nyo sa baba yung SS katunayan na naka-register na kayo. Tapos magabang na lang kayo sa live natin this coming November katapusan. Right?